is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV, 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta, sigurado. Miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, BBS DWLB, oras 20 minutos antes magabot and alas 11 nin pagkaaga. Papitik-pitik lang sa BBS. Mga tugang maray na aga po sa Indo Kabos, aldaw po tabi kita ngunyan kan aldaw kita ngunyan kan Martes, pizza 14 na kan bulan kan Oktubre 2025 sa Engineering Department. Kaya ba nanta dyan si Sir Stephen Pabi, Sir Pastor Serge Marmol, asinuan si Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Mga tugang yaong ko mo nagantabay sa papitik-pitik lang. Ako po si Pitik Junel Cuba, marahay na aga po sa satuyang mga paraantabay. Bueno, mga tugang, duman sa mga kababayan ta, padagos ka mo nagantabay, digdi po sa laog kanda BBS FM, aber daw, napumpas na kitang mag-intro, pero yaonan sa tuwing mahihigos na mga pagiriba sa luwas. Kukunon tanaan sa indang mga linya, mga tugang, nasa linyan sa tuwing pagiriba. Pa, sabi okay na. Aratya na mga tugang babalikan ta. Naputol lang garo. Naputol lang garo itong linya kan sa tuwing mga pagiriba. Mga tugang, duman po sa mga kababayan ta, marhay na aga po. Asin, siyempre, Pilipinas, good morning. Bicolandia, maray na aga. Asin, maray na aga sa tuwing mga tagadigdi sa probinsya kan Camarines Sur. Ano, partner? Uda. 15 minutes tawag pa yung Oo. sa meeting. Oo. Suda pa man palan. Bueno, mga tugang maray na aga sa tuyong mga parantabay. Yaw ka mo nagantabay sa papitik-pitik lang. Duman sa mga kababayan ta, pwede ka mo magpaabot kan sa mga greetings. Asan sa iyo pong mga reaksyon, komentaryo, reparo, sumbong, asin na iba pa, ipaabot lang digdi sa laog ka na sa tuyong programa. Siyempre, mga tugang, bago kita magapoon, kan sa tuyong trabaho, mahagad ako ng bendisyon sa mahal na Diyos. Tanganing tabangan kita sa satuya po nga trabaho ngunyan aldaw. Uya po ang satuya nga daily bread. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ang banal na salitang inyong narinig ay hango sa Biblia, aklat ng unang Juan 5:13. Tugang, amen. Salamat sa mahal na Diyos sa tuyang hinagad na bendisyon, mga tugang. Bueno, duman sa mga kababayan ta, mga tugang, ngunyan na pagkaaga, ngunyan pa sana mga tugang si Congressman Martin Romualdez nagatubang na po sa pagdangog kana ICI, mga tugang. Sungunyan daday pa sa nanahaloy o minabot na po sa Independent Commission for Infrastructure, ICI, si dating House Speaker Martin Romualdez para po magatubang sa pagdangog kana commission sa mga flood control project saka mga tugang sa budget na kung saan inaprobaran ka na panahon na si Romualdez iyo pa po ang Speaker of the House. Siya pa ang pinakapamayukan Kongreso, mga tugang. May mga nasabi na mga pinag-insert na mga pundo, mga proyekto sa flood control, alagad ay nag-agi sa tamang proseso, sa tamang deliberasyon ka na budget sa laog po ka na Kongreso, mga tugang. And si iba pa, paano ginigibo ang pag-approve ka na budget sa panahon kaidto ni Romualdez bilang siya pa po ang speaker. So ipinagpahig ka ni
na itatao niya ang gabus na naaraman niya sa budget process, sa pagproseso kan na budget duman po sa commission mga tugang sa ICI nag-abot siya makukulitan na makukulit mga tugang kung makukulit na ang mga taga-media digdi po sa probinsya sa siyudad kana Naga mas makukulit partner ang mga taga-media duman sa Manila talagang dai ka papalibrehon na mga tugang. So pag baba ni Romualdez sa iyang kutse mga tugang tanganing maglaog sa opisina ka na ICC ay nako gabus na mga taga-media mga tugang nagdaralaga na kinuan ng tulos na ni napayag. Ano ngayon masasabi mo Congressman Romualdez, ano ngayon masasabi mo sa pag-atubang mo ngunyada sa ICC o sa ICI mga tugang so uya dangugon tay itong kadikit sana sikulit kan mga tugang yato mga miyembros kan na media. Sabi ko nga ni kung makukulit ang mga miyembros kan na media digdi kulang pa ang kulit na iyan kan na media digdi sa siyudad Kanaga as in probinsya kan Camarines Sur mas grabe duman sa Manila o dangugon mo determine the truth and to give all the facts and information. I will be here to help anyway to speed up the resolution of the fact-finding investigation of the ICI. Sir, may communication na kayo sa akin. Sir, are you will release your salad? Sir, will you release your salad? Yun lang to. Hali po ito lang partner. Nagpaayag lang si Romualdez pagbaba niya, pinaunran lang si kaaputan. Sabi niya, itataon niya ang gabus na araman niya sa budget process sa commission mga tugang sabi po ni Romualdez. So inarabol pa kung ano-anong binuburutasan ng mga payag pero dahil na sinimbag diretso na sa laog kan ICI iniyo pong si Martin Romualdez mga tugang, congressman kan na Leyte, dating speaker kan na Kamara de Representantes. So iyan na mga tugang yao na duman and off limits na duman ang mga miyembros kan na media close door na po dahil na pwedeng i-cover mga nangyayari po na mga kaputan duman po mga tugang sa nasambit ng opisina ka na ICI. Sumayo na paliwanag kayan kung anong oras matatapos maluwas ang spokesman kan ICI mga tugang pagluwas kayan sa kapas na maaraman kung ano mga napag-ulayan pero dai man gabus dinidetalye dai man gabus sumadepende iyan kung anong oras po mga tugang matatapos nasambit ng urulay investigasyon nagigibukan na ICI so nakasalang unyan iniyo po mga tugang si Romualdez so araan tabay duman po sa mga kababayan araan tabay lang kamo mga tugang maaraman taman girariyan mga tugang panyato sa hanap buhay duman sa Manila partner abang kukulit suyaon maging CNN sarong sikat na telebisyon duman sa Amerika nagko-cover kaniyo po mga pangyayari digdi po sa Pilipinas sa mga tugang kaya iniyo nakakalakop sa entirong kinabanda ining nangyayaring mga investigasyon sa korupsyon as in insertion kan na budget kan mga flood control digdi po sa satuyang lugar sa Pilipinas bako lang ang mga Pilipino nag-aaram
kundi maging ibang mga nasyones ta live sa indang gidigibong coverage digdi po sa satuyang lugar mga tukang. So an maliwanag ngunyan yauna uminabot na si Romaldis duman po mga tugang sa ICI. Bueno, mga tugang sa iba pa niya itong pwedeng pag-urulay-ulayan digdi po sa laog sa tuyang programa. Iniyo po baga mga tugang, ano po, sa tuya pang pag-uurulay-ulayan and panahon tangon yan, grabe po, nakakatakot na partner. Ano, nakakatakot na grabe digdi sa tuyang lugar mga tugang. Ano po, sunod-sunod po ang nangyayaring linog ngunyan sa Pilipinas. So nakakatakot po ining mga incidenting ini. And apwera kan linog, yaon itong mga bagyo, yaonan mga baha, mga tugang, pagkatapos yaonan pagputok kan bulkan, ano, sering mad, apwera kan pagputok kan bulkan, yaon pa, iniyo pong mga pisti na nag-aatake sa satuyang mga panamnon. So gabos yan pastor, oy, so gabos yan yaon sa Book of Revelation. Ano pastor? So gabos yan mga tugang ining mga nangyayaring ini nga ngunya na panahon. Pastor, dagdagyan pa na paliwanag kayo pastor. So gabos yan mga tugang yaon yan sa Book of Revelation. Iniyo pong mga nangyayari. And ako, ano, ini yung mga nangyayaring ngunyan, ano, bilib ako duman sa sarong manghuhula partner. Ano, itong bulag bagang babae si Balwig. Ano, gabos ini mga tugang, na inulaan ni gabos ining nangyayari ngunyan, inulaan niya ni Balwig mga tugang itong babaeng buta, ano, na manghuhula sa sayang propesiya. Ano, nangaya magkakaigwa ngayon ning grabing baha, magkakaigwa ngayon ning linog, may mga tulay ngayon na mabaragsakan, and igwa ngayon ning mga magkakaigwa ning gera na pwedeng puunan nin World War III, asin kadakol pang iba. Sugabos ini mga tugang naulaan kaniyo po ni Balwig. Pero ito day taaram ko na nagkataon sana, ano partner, tasiula niya ngunyan talagang taon mangyayari. So gabos nangyari iniyo pong sa iya mismong propesiya ining sa iyang pagkakaigwanin na paghuhula mga tugang. Ano po? Ngunyan sa sunod-sunod na mga linog mga tugang, ano, nakakatakot ini. Daita aram kung nguarin maabot, nguarin matama ang linog. Daita aram kung baka at yan may mangyaring linog na naman sa ibang mga lugar, bako po digdi sa satuya, ano, o daita aram, taday man napipredict, daay man nakakapagtaunin abiso kayan, ana pillbox, maging ana pag-asa, mayo man kaya nakakadetect, kana nasambit ng pag-abot ka na linog mga tugang. Sabi kan DOST, ining na mamatian tang mga linog sa Pilipinas sa partner na mga makukusog o maluluya, sabi yan kan DOST, ini da normal lang partner. Ano? Normal na sa Pilipinas ana magkaigwa nin linog. An sabi po yan kan DOST. Ta siniguro kan Department of Science and Technology mga tugang ining DOST na an mga sinasabing nagkapira nga linog na namamatian sa manlain-lain na parte kan sa tuyang nasyon, iniyo po da normal lang mga tugang. Ano? So bakong nagkataon lang, bakong kung ano pa talagang ana pagkakaigwanin na linog digdi sa Pilipinas sa manlain-lain na mga lugar, normal na. Ano? Pirming mamamati ang linog.
An paliwanag kaya na mga tugang tano ta nakasabi ni na normal and DOST, ang Department of Science and Technology. Ano? May paliwanag sila kayan. Ang paliwanag po mga tugang ni DOST Secretary Renato Soljum Solidum Jr. Inininuli po kan presensya kan mga aktibong mga fault as in trains digdi po sa Pilipinas, partner. Ano, ninulita igwa kita nin mga manlain-lain na mga aktibong mga fault as in mga trains. Kaya normal na sa Pilipinas an magkaigwanin linog, makusog man o maluya, partner. Kaya iyan ang dapat na pinagaandaan kan mga Pilipino. Ano? Kan mga namamanwaan. So digdi, nakapag-record subuot nakaka-record ang P-box mga tugang, ang PhilBox, ano? O P-box, nakaka-record nin aabuton sa sobra sa 30 mga linog sa kada aldaw. Ano? Kada aldaw ang record kanda P-box sa mga tugang, igwa po nin 30 o sumobra pa sa 30 ang nangyayaring linog o aldaw na namamatian po mga tugang. An iba digdi maluya, an iba makusog, namamatian iyan sa manlain-lain na mga lugar kan sa tuya po nga nasyon digdi po sa Pilipinas. Kaya digdi normal na po sa partita sa nasyon ta anda linog ninuli ka na mga aktibong mga fault asin man iniyo po nga mga trains mga tugang. That's the normal because of active faults and trains. So is not unusual that some areas feel strong earthquakes. Solidum said. So iyan na mga tugang. Ano po? Pahayag yan ni Solidum. Nilinaw man mga tugang ni Solidum, kan sekretaryo na mayo po nin relasyon an linog sa Cebu, Davao, Zambales, sa La Union, na namatian po ito makukusog na linog duman sa Cebu, sa Davao, Zambales, La Union, mayo po nin relasyon sa kada saro. Ano? Ninulit gikan ini ang mga linog na ini sa magkaiba-iba nga mga fault system. Ano? O itong mga linog na namati duman po sa parte mismo kan Cebu, sa Davao, sa Zambales, asin sa La Union, ito po mga tugang bako tong saro sana ang ginikanan. Iniyo po suruway-suway na nangyari, ninulita suruway-suway man po ada fault system kaniyo po nga mga lugar na nasasakupan kani. Ano? So iyan ang paglilinaw. Tinawan doon kani ni Solidum na ada importansya kan pagsunod sa National Building Code para po masiguro na digdi po daimaguho ang mga edipisyo maski na ngani maikukonsidera ini magkaigwa po nin makusog na linog. Basta magsunod ka lang duman sa building code mga tugang. Halimbawa, halimbawa sa building code digdi sa Laogan Syudad Canaga, sinasabi na digdi po ngayon sa Laogan Syudad Canaga pwede lang magpatindog nin edipisyo abot lang sa anom na iskalon. Abot ka lang duman, partner. Dai ka na mag-3C. Abot ka lang sa anom na iskalon. Taan sabi ni Solidum, dapat magsunod sa National Building Code para masiguro na daimaguho ang mga edipisyo, mga building, maski na nga ni digdi po matindi ang kusog ka na linog. So, digdi po, sinasabi ni Solidum mga tugang sa iyang advice sa publiko na isagibo po ang
draft, cover, as in hold the technique, mga techniques, mga tugang, as in maghanda kan pinagaapod na gubag para sa tulos-tulos na pag-iiribakwar. So nag-abiso iniyo pong si Solidum. So importante pala na mga tugang, basado ki Solidum, importante pala na kita, kung mapa tugdok kita nin mga istruktura, mga istruktura, kabali na dyan na mga edipisyo, tulay, dapat nagsusunod kita duman sa Building Code, National Building Code of the Philippines. Pag sinabing digdi ngaya, sa laog ka na, syudad ka na, naga, an kinakaipuan lang ngaya dyan, tinutugutan lang ngaya, na magpatindog ka na building, abot lang ngaya sa anom na edipisyo o anom na iskalo na mga tugang, anom na istorika na harong o building, iyan lang, abot lang dyan. Dai na ipirit, ito po mga tugang na tracing edipisyo, posible da iyan na magguho, posible na turumba, pag nagtama an makusog na linog. Kaya nakakatakot pala. So dapat pala na permi lang kitang masunod duman sa National Building Code, mga tugang. Digdis sa tuya, igwa man kita digding local building code na pinagasusunod, mga tugang. Pero, diri dipisil, makatakot pala na an sa imong edipisyo na pinagasasabi na anom na iskalon lang ang tinutugot, alagad ginibubong 3C. Taiyan na peligroso pala talaga iyan sa parte mismo kan na linog, daima na aangay yan sa sarong lugar basado sa building code, basado sa permit na pwedeng itao kan sarong local government unit, mga tugang. Kaya dyan sa Santa Cruz, dahil na pagparapiriton pa, dahil na ipirit pa, na maipustro, maipadagos, iyan na building na iyan na sinasabing tracing iskalon, sa numero pa lang mga tugang 3C, ang 3C baga partner, kinakatakutan na numero kan iba niya itong mga kababayan. Pero ang iba, ang 3C da, maswerteng numero man yan sa inda. Kaya lang, sa mga Pinoy, kita po na mga mahihilig mga tugang sa pagtubod sa sala, partner. Ang tracing numero, kinakatakutan. Mayo mambaga kayan, partner, nakabugtag sa Biblia na anda tracing. Pastor, bakong mayo, na anda tracing numero, mga tugang, dapat katakutan, mayo man, mayo man kayan. Kaya lang, na digdi, sa pagpapatindog kan mga edipisyo, kung di man talaga nababagay sa sarong lugar, pwede ka man talagang matakot. Pastor? Pwede ka man matakot. Kung di man nababagay sa sarong lugar, delinquente man sa mga residente sa mga tugang, iyan ang dapat na pinupukusan nin atensyon kanda mga yaon po sa lado kanda gobyerno. Kaya dain ako na tindihan na tindihan na kan lokal na gobyerno, kan syudad kan naga, kan City Engineer's Office, na kung ano si permit na ipinagtao, mga tugang, kung ano si permit na pinagtao kan City Engineer, duman lang. Sa panahon kadto ni Kaning, sa panahon ni Kaning sa kaniligasyon na mga tugang, nag-apply ni building permit, iniyo pong may kadsadiri kan tower building dyan po sa parte mismo kan barangay kan Santa Cruz. And ninulit dai mo man pwede nadigdi po mga tugang sa yumahan and sarong individual na nag-a-apply na magpatindog ni building, kaya tinawanan po
nin building permit. Ha? So, digdi po mga tugang, duman sa building permit na pinagtao, ibinasi sa kamugtakan kan titindugan kan na building. And tinugutan sana kan engineering office, kan Siyudad Canaga. Panahon pa ini kaning bako ini yung si Engineer Elmer Albuta, si Engineer Albu, ngunyan lang po yan. Sa panahon lang yan ni ni Mayor Lene Robredo. So haros sanggatos na bulan pa lang yan. Dahil pangani bakong bulan, sanggatos Diaz, dahil pangani garo yan nakakasanggatos Diaz sa iya mismong pagtukaw bilang engineer. Sumayo pang pagkaaram dyan si Engineer Albo mga tugang. Panahon ini ni ligasyon and panahon ini ni Engineer Kaning mga tugang. Iyo tinawanan ta, sabi ko nga ni di man pwede na sa yumahan ka na gobyerno ang naghahagad ang sarong pribadong individual na naghahagad po na magpatindog ni struktura. So tinawan po nin permit pero sinasabi na dapat anom na iskalon sana ang pwedeng itindog dyan. Tanganing bakong peligroso, araw kan sinasabi ni solido mga tugang. Na dapat kung pira sana si itinutugot kan National Building Code mga tugang, iyo ang sunodon. Para dai mag-collapse, dai magturumba, ini yung mga building kung magkaigwaman ninda makusog na pagtama kana linog. So iyo ginibo mga tugang si project na katauna ninda nakatauna ninda permit, so ginibo hanggang sa naitindog na itong na iskalon. Ang problema mga tugang, tinutugot lang anom na iskalon, naglampas, tagusto 3C, naglampas po. Iniyo pong may kadsadiri, sa pagpatindog. So igwana, nin violation, may paglapas na, ni multamayo po, na ipinataw, ang lokal na gobyerno kan Siyudad Canaga, digdi po sa may kadsadiri, lalong-lalo na kan panahon na niligasyon, saka panahon po mga tugang, kaniyo po ni Engineer Kaning bilang si kadtuan City Engineer kan Siyudad Canaga. So nagpadagos-dagos ang construction. Kaniyo po. Ngunyan ninulikan na petition kan mga residentes dahil gayo nakakairo po maayo nin pagiro kan na patrabaho. Pero ninulita igwanin permit dapat tutukan na ito kan lokal na gobyerno kan na Siyudad Canaga. Maski ngunyan tindihan na dapat iyan ni Engineer Albo saka ni Mayor Lene Robredo na daina tugutan pa na magkaigwanin extension kanda building dyan po sa may lugar kana Santa Cruz. Tayo man lang ang tigyan ng tinaoming permit sa Saindo, dyan na kita. May binalga ka na, so magibo na nin paagi ang lokal na gobyerno kana Siyudad Canaga. Dahil na pagtugutan, tindihan na kung ano po itong mismong itinaong permit. Ito, iyo na to na maluwas na bali ebidensya kan lokal na gobyerno Canaga para po sa aksyon na gigibunin digdi po sa may kadsadiri kanasambit ng edipisyo na dai po nagsunod dyan. And sinasabi na ang mga araw kayo ng mga edipisyo pwede na magkaigwa po mga tugang. Ang araw kayo ng mga kalangkaw kan na edipisyo, pwede po na iniyo po mga tugang magdaranim peligro sa parte mismo kan mga residentes asin mga constituentes dyan po sa lugar. And sinasabi man na dapat ang mapatindog kan na building nagsusunod
sa National Building Code. Ano po? And igwaman nin local building code mga tugang. So may mga building official kita digdi, dapat iyo na po ana nagagigibo. Ano, maski ano pang extension ana gibuon diyan. Taara mo pwedeng iniyo po papaliwanagon man ang opisina kan DPWH. Ano, na iyo po ang nagsasabing ipustro ang project, ipustro ang patrabaho kaniyo pong nasambit ng edipisyo, dapat malinawan and maaraman gura no baga katibay, gura no baga na kasecured ang nasambit ng edipisyo. Ano yan dahil magkakaigwa nin peligro sa parte mismo kan mga constituentes kan mga tao in kaso mamatian niyato ana makusog na linog araw kan na nangyari duman po sa Cebu and dumada sa parte mismo kan Davao sa Lucena mga tugang. Ano yan? Dahil daw magkaigwa nin peligro sa tao, gura no an gura no kapusog, gura no an assurance ano po na maitatao kan na DPWH. Ano kaya daw yan nasaguton kan DPWH kung ang DPWH iyo ang nagsasabing ipustro ang project? Ano kaya daw nasaguton kan DPWH ang posibleng damage na darahon kayan kung in kaso po magkaigwanin na rimalaso, lalong-lalo na kung igwa nin magtama nin makusog na linog digdi po sa laog kan sa tuyang lugar. Ano, dapat may assurance, may assurance and opisina mismo kan DPWH saka iniyo pong may kadsadiri ang kontratista tanganing digdi igwa lang nin mananagot bako nagabus sa babasulon takon ang gobyerno lokal kan siyudad Canaga ahagadon titindugan kan lokal na gobyerno kan Naga tapos na anda problema nakapokus sa naman duman sa target na building permit na pinagatao kan city engineer sa kan lokal na gobyerno kan Naga. Kung titindihan kan lokal na gobyerno kan Naga tapos na problema and maging itong kaandalan kan sa tuya pong mga kababayan dyan po sa Barangay Santa Cruz mahali itong kaandalan ninda. Pero mayo ninda assurance na pinagagigibo ana opisina kan DPWH and may sadiri kanasambit ng proyekto. O iyan pinagtawan talang nina atensyon ngunyan ta mismo ang DOST ang secretary, undersecretary na siya Solidum nagsasabi mga tugang na digdi po ang linog sa satuyang lugar normal asin sa laog nin sarong aldaw 30 bisisinda nakaka-record nin linog sa manlain-lain na parte kan Pilipinas. Bueno, tiyan babalikan tayan kung nung tadaw ang linya kan sa tuyang pagiriba sa luwas. BS Basta Bareta, sigurado. Kung minsan na baoo, nagiging abala pagparakapot nin baoo partner. Kung nung tadaw ang linya, maghali ki Boyet Paderes, Yetbo, Kamin. Salamat Junel Marena pagkaaga. Maski nga ni perbulan pa ang Christmas. Pinagmaritang apudan si Sir na Jaya Ablan para igdi sa indang weekly monitoring kana not si Buena Products tapos kana Christmas lights taara mo ang Christmas lights sa huli sa kung minsan ang tinitinda ninda mga patakbuhin nagkakaigwa kinigikanan kana kasulo ang mga Christmas lights na ini. Yaon sa linya tabi Junel
si Sir na J. Ablan ka na DTI para maraman ta ang sendang weekly monitoring igdi sa mga sambit ng produkto. Sir Ablan, maray na aga po, live ka po sa BBS. Siya po sa linya si Junil Co. Batabi. Sir, good morning. Yes, good morning, Janelle. Good morning, Boyet. And of course, agabos na nagiinan nyo sa DBS. Opo. Kumusta na po ang weekly monitoring ta igdi sa mga produktong ini? Well, actually, as far as Christmas light is concerned, nagtuon naman kitang mag-monitor kasi right now, igwa kitang as a record na pigtaw sa moya sa listahan na ibinaba sa moya kang Bureau of Product Standards. Igwa kitang 247 na mga different brands and different companies na nag-o-offer yung mga Christmas lights. So gabos po yan, igwang quality markings, either ICC mark or PS mark. So latest, yan ang latest. And then, ininglistahan na ini, we've already disseminated it sa mga establishments. In fact, kang nakaaging, kang last week, I think it was last Friday, nagkaigwa kitang briefing naman sa ibang selected na mga negosyante when it comes digdi sa mga listahan kang mga igwang ICC mark and then PS mark. And then igwaman kita, Junel and Boyet, na babandayan kasi igwaman sa last year's na record na tulupang garo brands ang dai pa nakaka-renew kang sa indang license or ining sa quality markings. Kasi aram mo, on the average, ang ano kayan, ang validity kang quality markings is only good for 2 years. So itong nagkaigwang quality markings kang year 2023, ngunyan pong taon, naglaps na yan. So igwa, naman sa listahan, igwa nang nagralaps ngunyan na Oktubre. And then igwa man kang nakaaging bulan. So yan ang closely imo-monitor ta. Kung igwang nagpo-proliferate or nagpapabakal ng mga organ establishment, kasi bawal na yan or dain na yan dapat. Opo. Sir, baka ang iba nagsasabi na, sir, igwa man yan yung quality marking, ICC mark, kaya lang yan, naglaps lang talaga yan. So gusto sabihin mo, okay pa man yan, inita. Igwa man talaga nga yung ICC mark. Actually, daiyan pwede. Kasi gusto sabihin, may tendency kaya na baka nag-deteriorate naman po sa quality kadi. Kasi again, under the law, igwa lang validity ang mga test and even ang quality ng mga produkto. So, data ina-advise ang mga establishments na pag naglaps na ang sarong quality markings, ipabakal pag iraray. So, pag ang anumi kaya ng standing yan, pag nadakupan ka mo, nagwa ka mo kaya pagpapabakal, insigida nag-i-issue and talagang ipipenalize ang nasabing establishment. opo. Pag nahiling po nindo na maluyang klase anak kalidad na kukumpis karon, as in, saan na po dadaroon na? Susulo na o rarauton? Actually, ang ginigiwan ni kaya may adjudication process pa kaya yan. So, ma-issue kaming notice of violation and then i-adjudicate. And then after na ma-adjudicate, may kaukulang verdict na talaga. That's the time na talagang ang produkto kayan, titiriponon, tapos i-audit yan kang COA and then i-dispose. So, ang pag-dispose kayan, nag-i-schedule kita kayan din sa raron ng pag-dispose I think kung balitaan dito kang nakaaging I think bulan na Marso, nagkaigwa kitang garo schedule kang disposal sa may Provincial Capital Complex. In fact, sa mga na-dispose naman, itong mga pipes, igwang mga itong mga hard hats na medyo daipasado, and then
igwang mga construction materials and mga electrical products. So, nag-i-schedule kita kaya, tangaring kumbaga, matawan mo ng ma-audit kang COA at the same time, igwang sararuan na schedule para at least mahiling kang kagabusan or kang media, through media, kang publiko, so talagang ang mga arog kaning mga produkto na dapat nagdadanay sa merkado at talagang dapat pigraraot ini, tabako ining maray na gamiton and pwede yan na maka-endanger kang propiedad or even kang buhay kang talong tao. Opo. Sir Jonel, yaon tatawag ko sa imo ang linya kay Sir J. Ablan. Okay, Sir Jay, good morning po tabi sir. Hi, good morning, Junel. Po, Sir Jay, sabi mo po igwa ka mo ning mga listahan kadtong mga Christmas light na pinagapadara po sa Saindo and gabusin ni igwa kadtong mga pinagapod na product standard. And sir, Yes, po. Maliban po duman sa pinagapod niya tong product standard, ining international product standard, ano pa po ang pwedeng basihan takon na dahil nahihiling yan mga product standard na yan na nakakaaga, dahil naririsakan mga kababayan ta, ano pa po ang pwedeng basihan na tanganing maaraman ta na ang sarong produkto po sub-standard tabi sir? Well, actually, yun talaga kaya yun ang palatandaan. In fact, dahil pwede yan na dahil nahihiling, natatago kasi ang guidelines kaya dapat sa produkto nahihiling tulos. So kung halimbawang mayo nahihiling, gustong sabihin mayo talaga siyang ICC mark or PS mark. In fact, Junel, maski nga ni Subran sa hiling ni igwa siyang ICC mark or PS mark sa listahan. Pero kung dai nakalaag ang quality markings, pigi-issuean mi man gerara yan ni notice of violation. So gusto sabihin, dahil lang dapat igwa siya, kundi dapat nakalaag duman mismo sa produkto, tangaring guided ang tao, and talagang palatandaan ini na talagang magayon or di kalidad ang produkto niya and pasado sa pinapautong pero bastante. Opo, so kung sa Christmas light, halimbawa, yaon yan duman sa plastic, sa luwas. Sa ano mismo po, sa may, dati kasi sa packaging, kaya lang, there was a time na garo na wawala dahil yaon sa luwas. So, ang ginigibo kaya, nakadukot mismo sa wiring. Harani duman sa pansaksak. Oh, pag yaon po kayo sa Duman mismo na alimbawa po kasi kaya. di ba ang mga Christmas lights, pigpapatest naman bago ta binabakal. Iyo. Oo. So talagang mahihiling mo tulos kasi yaon siya duman sa may saksakan. Oo, duman sa may pangsaksak. Ano po? Correct. Oo, dapat ilingon yan kana mga konsumidor na mabakal para makasiguro sinda. Ano po tabi Sir Jay? Correct. Kasi gabos ining effort para man po ini sa ida. Para ini sa mga consumers, para sa publiko. Tangaring, kumbaga ang pinagalan nilang kwarta na ibinakal sa mga produkto, dahil masayang. Opo. Pero ngunyan kaya dahil pamanggayo iba niya ito mga kababayan, although may pasaro-saro na, ano po iyan na an kandila kabali sa minomonitor nindo tabi Sir J ta piyesta Yes, po. piyesta na po baganin mga kalagunyan sa masunod Oo. na Actually, duwang semana piyesta na ning mga kalag. Correct. Actually, Janelle, ang kandila, kaiba na sa needs or basic necessities. So, whether may todos los santos or mayo, talagang regularly minomonitor yan kandila. So, talagang pigmo-monitor yan. Ang burak lang, kung magapot ka, bako yan sa mo. Bako yan sa mo. Ang mabakal talaga, pag-araw ka na may todos los santos, ining kandila, ining burak, pero kandila lang po ang minomonitor ka. Kandila lang. Burak, pwedeng sa Department of Agriculture na po yan. Ano po tabi, sir? I don't know kung sakop yan kang agriculture or DNR, pero pwede sigurong either of them yung may mandato kaya. Opo. Sir Jay, digdi po sa Noche Buena product, kumusta po ang monitoring ta? Ano po, nagralangkaw po tabi itong presyo o dating presyo man lang po tabi, sir?
Actually, pigahalatang i-download sa Noche Buena products. Pero, ine-expecta na yan na baka ngayon na third week or fourth week kang October, ibababa na yan sa mo. Kasi, Junel, right after kaning Todos Los Santos, talagang full blast na kayan ang monitoring ka pag abot sa Noche Buena products. Kasi, after baga kang Todos Los Santos, yan ang ang mindset kang tao, Christmas na, di ba? So talagang pasiring na dyan ang mga aktibidad na gigiribuhon ka. So, right after kaning Todos Los Santos, yun na po yan ang tatawantang focus. Pero, again, ang Noche Buena products ng mga presyo, we're still waiting. Baka ngunyan na third or fourth week of October magbaba. Opo, oo. Sir, although aloy na itong mga nakaaging kalamidad sa Satuya, si mga baha, may mga nakaagi man na bagyo, pero dai man na makusog na napati digdi sa Satuyang lugar. Ano po igwa kita kadtong pinagapon na price freeze po tabi, sir? Come again? Hello? Ano po igwa kitang pinasunod na price freeze digdi po tabi sa Satuyang lugar tabi, sir? Actually, Mayo. Right. Kasi tayo magkitang karat. Nagdidagdag kitang price freeze pag ang mayor or governor or ang presidente mag-declare ng state of calamity. Pero right now, may man pong declaration. Ang ko, may declaration sa Masbate, sa Cebu. Nagwawara-wara si Sir J. Ano nagwawara-wara o naputol kita pastor? Naputol po tabi kita. Naputol na line ni Sir J. Iapot na lang. Pero malinaw naman sa pahayag niya na mayo manin na price freeze na pigpapasunod digdi sa Satuyang lugar sa probinsya kan Ay, Camarines. Junel, hello. Opo sir, go ahead po. Pasensya na medyo nagwara-wara kita. Oo. Go ahead po. Hello, Sir J. Mayo, partner. Price freeze. Sige, Mayo kitang price freeze. sige po. Hello. Dahil kita partner na dadangog ni Sir J. Dahil kita nadadangog mga tukang. So, aratya na, po. Pero maliwanag duman sa... Hello, sir. Hello. Maliwanag sa pahayag ni Sir J. Abla na namayo manin na price freeze na pinagapapasunod digdi po sa partikan na probinsya kan Camarines Sur. Although tinamaan kita kan mga nakaaging mga kadtupa kaya ito may mga nag-araging bagyo digdi, pero dai man po nagkaigwa ni mga damages digdi po sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur. And mayo nin deklarasyon kaya nin state of calamity and probinsya ng Camarines Sur ang syudad Canaga kaya mayo po kan pinagapapasunod na price freeze. Apwera na lang duman po sa may lugar apwera na lang. Okay Sir Hello, J. Junel. Sige po, go ahead po tabi sir. Sinsyana. Opo. As I've said a while ago, mayo po kitang price freeze kasi mayo man pong declarations kang state of calamity digdi sa probinsya kang Camarines Sur. Kasi under the law, lalo na sa Price Act, nagkakaigwa lang pong price freeze pag igwang declaration either kang mayor, kang governor, or kang presidente, dyan po nagkakaigwang price freeze. That is good for 60 days under the law. Pero right now, mayo po kitang araw kaya na state of calamity declaration. Ang aram ko, Junel and Boyet, igwa kita sa probinsya kang Masbate, kang Cebu. Pero sa Tirita pong probinsya, sa Kamsur, mayo po kitang declaration digdiking state of calamity. Kaya po, mayo po kitang price freeze. Opo. Tamaarabot tayo ng mga darakulang mga okasyon. Sir J, ano daw kung obligawon ta, giraray, tayo ni kaya naririparo tayo sa pag-janta, pag-shopping ta sa mga mall, sa mga darakulang mga groceryan na kana mga pangangaiputa aral daw. Ano daw kung obligawon ta giraray na i-disciplininda ito pong mga
price tag ninda. Garo iyan na nalilingawan ka nagkapira mga department store and mga multabi, sir. Well, igwa kitang price tag law na dapat talaga ang gabos na produktong pigpapabakal, igwain ka ako lang dapat price tag. Siguro, i-encourage ko ang mga nagdadamog right now sa tuya na kung may nariparon sindang araw kayan, isumbong po sa MOYA na pwede yan issuean mini notice of violation. So, maski po lugar lang and then anong establishment, i-message po kami sa messenger, tangaring pong padumanan bitulos, and ma-check me, ma-validate ni kung talaga manandan talagang may mga price tag. Pag mayo, insigida po, i-issuean tayo notice of violation. Iyo po, importante po kaya yan kung minsan mayo pa tapos pag maaraman mo na lang ang presyo pag mabayad ka na sa counter eh. Opo. Sala po yan. Sala oo. po yan. Mm-mm. And then, Junel, in fact nga may mga cases man na kung minsan iba ang price tag, pagbayad, iba naman sa presyo. Iyo po. So pag araw kaya, Mm-mm. pag may araw kaya na pangyayari, ang prinsipyong biga-apply po dyan kang DTI, whichever is lower, iyo po yan ang dapat na masunod. Oo. Pag nagbabayad na po kaya sa counter kung igwamanin na price tag, pagkatapos pag mabayad na sa counter, ang perming sinasabi nila, may ibat po kaya ngayon. Sala. Kasi ang dapat na presyong nakapublish naman, iyon na talaga dapat to ang babayadan. Mm. Iyon na dapat to ang babayadan. Mayo na dapat yan mga plus. Mm. So, bawal yan. Bawal yan, hindi dapat yan. Mm. So kung may araw po kayan, isumbong po sa MOYA, tangaring pong check ta, and then pag talagang igwang violation, insigida po, issuean tayan violation. Iyo arami man pong day ka mapabaya kayan in arami po iyo talaga yan ang target nindo para po digdi masunod itong tamang pinagpapasunod na presyo kan gobyerno para po sa satuyang mga kababayan. Ano po arami pong Correct. pag-abot niyan na talagang tutok na tutok ka mo, Sir Jay. Salamat, Janelle. Opo, oo. Sir Jay, pero kaya ano po ang pinagkakasibutan kan sa tuya pong opisina tabi, sir, ngunyan? Actually, Janelle, kakatapos talang katong 3-in-1 event na ginibuta kang nakaaging Oktubre 9 hasta Oktubre 13. Tapos pa lang kita katong tulo kaya yan na event, Janelle, nagkaigwa kita katong Feria de Camarines featuring La Vida Coco, and then ginibutaman po itong Future Tech, tsaka po itong Consumer Welfare Month Celebration. So sa La Vida Coco or Feria de Camarines featuring La Vida Coco, nagkaigwa po kitang exhibit or display or pagpabakal katong mga produkto kang mga farmers, kang mga manufacturers and processors na nagagamit po kang coconut, cacao, and then coffee. So, kadaklan naman dyan ng mga bisita itong mga sa hararayong lugar talaga na talagang pinabarakal nila sa mga produkto nila out of coconut, out of coffee, and then out of cacao. So, in fact, Janelle, nag-abot sa 92 exhibitors, gabus-gabut, ang nag-terida duman. And then, nakaguno man kita, medyo day pa kaya kompleto sa listahan, pero as of 3 p.m. kasuhapon, kasi di ba hanggang alas 9 ang mole, as of 3 p.m. kasuhapon, mga 1.1 million na po sa mga sales. Wow. Katong, oo. So talagang happy man na nag-uruli ang mga farmers, ang mga associations, cooperatives, sa igwa talagang kita man na na-generate naman po sa trade fair. Dakulang bagay talagang mga arog po kaning ini-sponsoran nindo, Sir Jay. Correct. So, in fact, salamat kaibanan ka mo dyan sa pag-promote ang media, dakulaon na ang participation dyan. Talagang sa paagi kang mga programa nindo, kadakol na tao ang nakakaaram, talagang nagduduman sa mall, tangaring suportaran itong mga aktibidad and magbarakal ka mga produkto, ka mga farmers and ka mga entrepreneurs. And then, ginibot naman itong Future Tech kung saan bisita ta ang TikTok Philippines kasi kunyan baga, Junel, online na ang mga pagpabakal kang produkto, di ba? Opo. So,
pig-orientasin na kung paano maka-enroll sa TikTok market. Tangaring, kumbaga, ang produkto ninda magiging available na sa TikTok. Bako na lang physically mapabakal sinda, kundi online through TikTok, may papabakal na nila ang mga produkto nila. And then, nagkaigwaman kitang celebration kang consumer welfare. So, igwa kita duman online. Kumbaga, imbis na magparapa-seminar lang kami, may mga kawat duman na makakanood na sinda kang mga consumer welfare concerns. Example kayan, igwa duman Scrabble, may mga questions. Example, magtao ngayon din sa wrong right kang consumer. So kung ano itong sagot mo duman, ilalag mo duman sa Scrabble. And then nagkaigwaman, correct, nagkaigwaman snakes and ladder, tapos igwaman itong garo egg and fish hunting. Tapos kung makakuha ka katong egg or fish, igwa duman question, pag nasagutan mo ito, igwa kang premyo. So may mga arugan kaming mga, correct, may mga pakawat kaming giniribo. Tangaring kumbaga mas exciting, mas interactive, and nakakanood na, nag-uugma pa. Oo. So makaka-improve pa kang knowledge ka na mga kaakian. Correct. Oo. Actually, bako lang mga aki, pati mga may edad na. durang na, may mga edad na, talagang nagkarawat. Sa maugmahon man talaga itong arcade na ito. Ang So, very successful yan. Very successful. And allow me to thank ang nagkapira kasi yaon dyan ang support, dakulaan ng support ni Governor El Rey, ang provincial government of Camsur, kasi sa tabang ninda na ikundusar ta itong aktibidad na ito. Yaon man dyan ang tabang kang City Government of Naga, yaon man dyan ang tabang kang Camarines or Chamber of Commerce and Industry, and of course, mga nagkapirang mga ahensya ng gobyerno, talagang, and then also private sector, special mention sa Haka, Naga, and the Consumer Action Group. So, kumbaga nagtarabangan kami para maikondusir itong tulong activities na ito, and successful. And of course, salamat sa gabos na nag-antabay, nagsuporta, ay nag-anduyong kang programa. Sungwarin yan mauutro tabi, Sir J. Actually, iyon na to ang last na trade fair ta for this year. So, ang naabangan ta naman itong trade fair ta next year. So, so mayo na pong mangyayaring trade fair o mayo na kamong programang isusulong unya na papaabuining mga natatada pang bulan, lalong-lalo na papaabuto ng bulan kan Disyembre, sumayo na po, close na. Ang kadaklan kaya kayan, iguana yan, mga Metro Manila na. So, sa Manila nakita kayan. Kasi in fact nga ni Junel, at sa nabanggi, palarga po ako kasi magkakaigwa kitang Orgulyo kan Bicol Regional Trade Fair sa Alabang Festival Mall. So, gigibuhot duman sa Alabang, may mga kaibanan kitang 24 na exhibitors coming from Camarines Sur. So kaibanan ta sila, duman kami sa Alabang Festival Mall, tangaring pong ipabakal or mag-exhibit kita kang mga produkto duman sa Alabang Festival Mall. And then of course, kaibanan naman ang mga exhibitors coming from other provinces, digdi po sa Bicol. So Pero yan, sir, a total of 100 exhibitors gabos-gabos. Gabos po yan Bicolano, gabos Bicolana, and gabos po yan mga entrepreneurs na digdi sa satuyang lugar, ma-participate and ma-join and ma-exhibit kang mga produkto nila sa Alabang Festival Mall. Opo. Muarin yan, Sir, gigibon and pirang aldaw po tabi yan na Sir J. 5 aldaw po yan, mapoon sa aga, October 15 hanggang 19, Sunday, gigibon po yan sa Alabang Festival Mall. Pirang banwaan po nag-participate tabi, Sir? Actually, ba kung banwaan ang basis sa kundi so number of entrepreneurs. Igwa kitang 24 na entrepreneurs, hali po digdi sa Camarines Sur na ma-join. Yan po sa Alabang, ay sa Orgulyo kan Bicol, sa Alabang Festival Mall. I see. Oo, very good. Tanganing maipromote ang mga product na gibo maninda ano tabi Sir J. Correct.
So dapat ang mga araw kani tinatabangan ta lalong-lalo na itong mga local na mga gibo ali digdi sa tuyang lugar bago ipatronize niya to itong ibang lugar dapat itong mga gibo nagunali digdi sa Camarines Sur and Bicol region. Ano tabi Sir Jay? Tama ka dyan, talagang dapat suporta itong mga sadiritang tuya. No, sisay paan ma-promote kay ang kumbako kita. Ano po? Correct. Saka kita mismo dapat lapta ang mga local products. Kita mismo magtarabangan. Tangaring sabangan ta ang mga kapwa Bicolano, mga entrepreneurs na mag-asenso. Kasi pag nag-asenso yan, of course, ma-employo yan, additional employment. And of course, ang i-employo ka yan, of course, mga Bicolano man, mga taga-Camarines. So ali man siyempre sa Satuya. Dahil man yan makuago na ning ali sa sa ibang lugar. Ano po tabi, sir? Correct. Opo. Okay. Sir Jay, pasensya na. Aram kong sibot ka na, ma-preparar ka ng unyan, pasiring duman sa Metro Manila. So pasensya na po kan sa moyang perwisyo sa imong unyan. Salamat po tabi, Sir Jay. Salamat, Junel. And always welcome po kamo pag-araw kayo na may mga magagaya na good news na dapat i-share sa publiko para po maka-inspire kita, maka-iganyo kita, nindakol pang mga negosyo digdi sa Camarines Sur para once and for all, mas lalong mag-uswag ang probinsya kang Camarines Sur. Po, dapat tabangan tayo. Dapat development news ang perming naaraman ken sa tuyo mga kababayan bako itong puro na sa kontrobersiya. Next week, pwede mo akong interviewon daharing maaraman ta piraman ang kinita kang mga Bicolano entrepreneurs. Yes, naman sir. Sa Orgulyo kang Bicol. Opo, sir. Pag-abot mo po tabi, sir. Opo. Salamat po. Salamat po. Okay, mabuhay ka. Salamat po. Okay. Si Sir G. Abland, mga tugang, pamayo o direktor kan DTI digdi po sa Laog kan Naga and probinsya kan Camarines Sur. Iniyo pag ginaapodan ta aktibo, madalion, automatic, lalong-lalo na sa pag-serbi, pagtabang, duman sa mga tugang yato mga konsumidor na igwanin na problema. Sumayo lang, mayo po kita kadtong nag-aapot. Ano po ngayon, may price freeze ngayon sa parte kan mga product, na perming binabakal, pangangaipo o aldaw kan sa tuya pong mga konsumidor. Sumayo po kita digdi sa Laog kan Camarines Sur. Sa ibang lugar, igwa po, lalong-lalo na itong pong nagdeklara kan pinag-aapod na state of calamity. O duman po sa parte kan Masbate, igwa duman. Nagulpi ito kan panahon kan bagyong upong. Kaya nagdeklara duman mga tugang state of calamity nasambit ng lugar. And automatic po yan, pag igwa po ka na pinag-aapod na state of calamity, ang gobyerno po, ang DTI, ang LGU, nagpapaluwas po kadtong pinag-aapod na price freeze sa mga tugang. Tangani na digdi po, dai mag-ulan to ang mga presyo, lalong-lalo na duman sa mga product, mga produkto na kinakaipuan aral daw ka na sa tuya po nga mga kababayan. Pero stable ngunyan, digdi sa Laog ka na probinsya kan Camarines Sur, stable mga tugang na presyo. Gusto sabihin, dai man naglalangkaw, dai man bababa. Si dati sana, taiyan po, basado yan sa pinag-aapod na iniyo po mga tugang pagkakaigwa kan pagiging permanente kan nasambit ng nasambit ng presyo. Basado po yan sa price taglo. Basado po yan duman sa ipinapasunod na presyo kan DTI. Sumayo man po mga tugang ni na pagbabago. Kan dalagan kan presyo digdi po sa satuyan lugar. Basado po yan sa monitoring kan DTI. Ang DTI po haros digdi po mga tugang sirisimana day man daily natakadakol man kaya nin mga lugar na kaipuan and presensya kan na DTI dikit man lang yan
anda personay kanda DTI, so binabaranga-banga ninda anda mga lugar digdi po sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur ta mahiwason anda lugar na sakop kan na DTI sipon mo yan 30 sa na banwaan pagkatapos igwa pa ninda syudad. So iyan na pinag-monitor kan DTI digdi po sa laog kan na probinsya kan na Camarines Sur. So iyan pinapasyaran ninda yan tanganing mailing kung may pagbabago kung nagsusunod sa pinagpapasunod na price tag law. Iniyo pong mga negosyante niya to. Kung nagsusunod duman sa presyo na iyo ang rekomendado kana gobyerno mga tugang. So digdi sa naga na mamati niya to na regular po sa inda nga monitoring. Daiman oral daw ta sabi ko nga ni igwa po nin mga banwaan na didudumanan man sinda. Pero sa haros sarong simana sa kada simana nagmo-monitor po na opisina kada DTI. And digdi po sa mga trade fair na ini na pinagagigibo po kung sa inda mga produkto ang mga gibo kana sa tuya po nga mga kababayan ng mga Bicolano kinakaipuan tangkili kung taman suportaran ta sisay pa man ang susuportaran ta sisay pa man ang ma-promote kayan siyempre ang ma-promote kayan kapwa mga taga-probinsya kan Camarines Sur and kapwa mga Bicolano tan pag-abot kayo naman sa ibang lugar po promote man ninda itong gibo man mga product man duman sa inda nga mga lugar so suportaran ta ang mga araw po kaning mga programa kana departamento kana negosyo o DTI mga tugang. Bueno, tuman po sa mga kababayan ta, kumusta kamo? Pangudtuan ta, preparado na kaya? Ano daw kung preparado na sa tuyang mga pangudtuan? Duman po sa mga nagkawaralat sa sindang mga residensya. Ang mga kadaklan mga misis asin mga kasambahay o itong mga katabang na lang sa sindang mga rong nagkakawaralat kayan si mga misis kaya pagkatapos si mga mister may trabaho tapag day nagtrabaho mayo nin na papa mayo nin makukurap ang ibang mga opisyal kana gobyerno po. So mga tugang ngunyad nagpapadagos ang ginigibong pagdangog kan Senado nagkakaigwanin na pagdangog ngunyan ang Senado mga tugang mapadapit sa parte mismo kan budget finance dumampo sa parte mismo kan Senado and bisita duman sa secretary Secretary ang secretary ka na finance budget mga tugang iyo mismo ang bisita si Rafa Recto. So nagpapadagos ang ginigibong pagdangog akan Senado mapadapit po sa budget kan Department of Finance. So iyan na update naman may manin na iba pa na mga bareta po mga tugang na naipaluwas si mga kontrobersiya sa lado kan flood control apwera na lang pag sungko ni Romaldis duman sa ICI duman sa ICI ngunya na pagkaaga sumayo ng gayo ni darakula pang bareta duman po sa parte mismo kan Metro Manila. So inabot na kita ni oras ni pamamaaram na naman ngunya na pagkaaga digdi po sa laog kan programa nga papitik-pitik lang mga tugang. So sa pangaran kanda sa tuyang mga nakaibanan
sa pagpaabot ni na mga impormasyon. Yaon dyan si Buyit Paderes, asin man siyempre mga tugang sa engineering department, nakaibanan taman dyan si Sir Pastor Serge Marmol, asin man mga tugang nakaibanan taman si Sir Stephen Pabis, si Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Mga tugang, antes kitang magpaaram, mapasalamat kita sa mahal na Diyos. Uli po ka na pagtabang sa tuya na matapos an sa tuyang obligasyon ngunya na aldaw. Kaya uya po an sa tuyang deliberate. Mula sa awit 46:1. Ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, isang kasalukuyang saklolo sa kabagabagan. Amen. Salamat sa mahal na Diyos, mga tugang, and sa mga parantabay kay Ma'am Lydia Rodrigo, kay Mick Buloboy Mora, kay Buloboy Mora, asin man kay Sir Luis Rivera San Jose Jr., marahay na aga po. Mga tugang, salamat sa pagantabay sa papitik-pitik lang. Ako po si Pitik Junel Cuba, mabalos kan sa pong pagantabay mapasatuya pulugod, an biyaya patin bendisyon kan mahal na Diyos. Basta Bareta, sigurado. Papitik-pitik lang sa BBS.